Ano nga bang nangyari? Bakit yung mga dating mga maiingay sa paghahanap ng nawawalang, confidential fund daw nitong si, Vice President Sara Duterte, ay ngayon ay pawang mga tahimik na. Ano nangyari? Nabayaran ba kayo? Nabili? O ano? Ano ba? Ano bang bakit bigla kayong tumahimik? Talaga bang kayo ay, nagmamahal sa bayan? Talaga bang kayo ay kontra korapsyon? Eh, nasaan kayo ngayon? Mga ipokrito. Nagundong, 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 nagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako ay tingnan nga naman ninyo, talaga hong nakakatuwa na marami hong mga nakakapansin na sa nangyayari ngayon. Kaya lang talaga hong makapalang mukha nitong binaboy na administrasyon na ito. Di ba ga? Eh, mantakin mo na marami nakapansin na yung dating mga maiingay, lalo na yung mga party list, na mga antatapang kunwari, pero ngayon, pagdating sa usapin ng korupsyon, tahimik. Bakit? Nagpupugay pong muli ang inyong yayamanin sa exit swabbing komentarista dito sa YouTube. Ronnie Ramos po, nag-aanyaya. Samahan po ninyo hanggang sa kabuuan ng ating pong episode ngayong araw. Bago natin simulan, nais kong panoorin niyo muna ito. Where are the loudmouths now? The flood control project worth billions, wasted, substandard, even non-existent in some areas. I'm getting very angry. This is what's happening here. Pero wala talaga. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala kang makita puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. When the people are drowning, literally, they vanish. These very aggressive and righteous people are nowhere near the issue. But when it was Sara Duterte's confidential funds, they were everywhere. Press cons, privileged speeches, media blitz. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. Now is the perfect moment for Congress to prove their sincerity and integrity, to show the nation that their calls for accountability weren't just political noise. If they were truly serious about cleaning up the government, then they must investigate this flood control scandal with the same persistence and relentlessness they showed against Sara Duterte. Mahiya naman kayo. Kasi ito, may payong oh. Natutuwa ako sa payong. Ano na nga bang nangyari? Nasaan na nga ba itong mga tao na ito? Bakit tahimik ngayon? Bakit hindi sila nagsasalita? Kaugnay dito sa issue ng anomalya sa mga flood control projects. Bakit hindi sila nag-iingay para hanapin kung sinong may kasalanan dito sa pagkawala ng pondo na ito? Dito sa mga project na sabi ng Presidente, walang nagtrabaho ni isa kahit ano, wala ka nakita pero tapos na sa kanilang report. Asa na itong mga taong may ingay na ito? Wala na. Kasi itong mga tao na ito, mga ipokrito. Itong mga tao na ito, bulsa din lang nilang kanilang iniisip. Sila nagsitahimik na dahil sila bayad na rin. Di ba ga? Bayad na sila sa pagpirma nila doon sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba? So, ano pa ang aasahan natin ngayon? Tama ang sinasabi ng ating mga kritiko ng gobyernong ito. Sapagkat totoo, napakalinaw na this government is governed hindi ng government that is by the people, of the people and for the people. No, this government is governed by a syndicate government. Mafia itong gobyerno natin ito. Lahat sila mga nakatikim ng biyaya. Kaya ngayon tahimik na. Imagine, ang nawawalang salapi ngayon ay daang-daang bilyong piso. Ha?
mga makakabanang bayan black, mga makakapal ang mukhang mga terorista dyan sa Kongreso, mga komunismo o komunista dyan sa Kongreso. Bakit tahimik kayo? Ang nawawala ngayon ay hundreds of billions of pesos. Pero doon sa 100 million na di umano'y confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte, ang iingay ninyo. Nasa na kayo? Boydela, mga ano to, yung mga huwadkom. Asa na kayo? Mga tuwadkom kayo. Wala na. Mga ngangakom na. Mga nagnganga na kayo. Why? Bakit tahimik kayo dito sa usapin na ito? Nasa na kayo ngayon? Pero pag Duterte, ang iingay ninyong mga linti kamo. Di ba? Bakit hindi ninyo samahan si Manang Amy? Bakit hindi ninyo suportahan si Ma'am Amy sa kanyang sinasabi? O pare-pareho kayong adik? Kaya ayaw ninyong sumailalim sa hair follicle test ang lahat ng mga elected officials. Lahat. Ayaw nyo sapagkat pare-pareho kayong mga adik. Adik. Yung iba'y adik sa salapi, adik sa kapangyarihan. Hindi ko alam kung meron sa inyong, may iba pa sa inyong adik sa droga at kung ano-ano pa. Pero yung mahigit 100 milyong piso ni Sara Duterte, ilang taon ninyong pinag-usapan, nauwi pa sa impeachment. Ang kakapal ng mukha ninyo. Mag-ingay kayo ngayon. Hilingin ninyo na yung presidente ay humarap sa taong bayan. Magsabi at mag-ulat kung anong kalalagayan talaga ng ating bansa. Tingnan niya, i-approach niya ang mga taong galit na sa kanya. At higit sa lahat, huwag silang ipokrito rin. Dahil yung paglabas ng kanyang buong pamilya na sila'y masaya, wala ho yung sinasagot na kahit na ano. It proves nothing. Dahil nananatili hong adik ang inyong presidente. Nadamit pa yung unang ginang at saka anak. Kaya para ma-redeem nilang sarili nila, sabihin ninyo, oy, mga bangag, magpa-hair follicle test kayo. Yun lang naman ang hinihingi. Hindi nyo kaya sapagkat alam ninyo na pag ginawa ninyo yun, tuloy na kayo mawawala sa inyong tungkulin. At kayo naman, na mga congressman, na mga may ingay, hindi ninyo yun magawa sapagkat ayaw ninyo kayong matanong ng husto. Hindi nyo magawa sapagkat ayaw ninyo na bukas makalawa, kayo naman ang iniimbestigahan. Mga kaibigan, dalangin po ng inyong lingkod, sana magtagumpay kayo sa inyong naisin sa November 30. Kaysa ninyo ako sa panalangin. At kung ano man yung isigaw ninyo, isisigaw ko rin yan. Sapagkat sawa na rin kami. Pagod na rin kami. Ako, personally. Ang laki ng buwis na binabayaran ko buwan-buwan tapos nanakawin lang. Bagay na yung buwis na binabayaran ko ay maliit lang kumpara sa bilyon-bilyong ninanakaw nila. Papaano yung mga taong mas maliliit kaysa sa atin? Yung mga taong maliit na nga kinikita, mahal pa ng bilihin. Yung mga taong maliit na nga kinikita, wala pang sariling bahay. Kaya, hangad natin magtagumpay sana kayo sa November 30. Dahil pag hindi kayo nagtagumpay, last na natin ito. The only thing we have is to wait until 2028. That's it. At 2 taong mahigit pa tayo maghihintay, magtitiis na ginagago, binababoy, pinagnanakawan ng administrasyong ito na bahagi ng isang binaboy na Pilipinas. Maraming salamat mga kaibigan. Huwag kayo mag-alala, tuloy-tuloy lang po tayo. Samahan po ninyo ang inyong yayamanin, sex at swabing komentarista dito sa YouTube na magtuloy-tuloy sa paggising sa mga nagtutulog-tulugan,
gamit ang ingay ng dagundong. Dagundong, dagundong,